Hi! Welcome back to Brayla's channel. Para po sa ating mga senior citizens na hanggang ngayon ay hindi pa rin beneficiary ng social pension. Dahil ngayon ay ibabahagi po natin ang gagawing validation schedule sa inyong mga lugar. Paano nga ba mapasali sa programang ito? At ano ba ang mga qualifying requirements at iba pa? Ang lahat ng ito ay ating ibabahagi sa inyo, kaya kung isa po kayo sa naghihintay pa rin na mapabilang dito, ay para po sa inyo ang video na ito. But before po tayo mag-start, sa ating topic kung bago lang po kayo sa aking channel, please do kindly subscribe and share na din sa ating mga kaanak, kaibigan o kapwa po nating senior citizens para lagi po tayong updated sa mga latest payout at iba pang impormasyon na para po sa inyo. With no further ado, let's begin na po sa ating topic. News update. Social Pension Validation Schedule para sa mga bagong beneficiary ng social pension as of August 22 of year 2024. Mga lugar alamin. Narito na po ang latest updates ng Social Pension Validation Schedule o pag-interview sa mga bagong nag-apply bilang bagong beneficiary ng social pension as of this date August 22. Kabilang din po dito ang ginagawang survey meeting para sa digital payment method for next year payout. Simulan po muna natin sa gagawing survey schedule meeting for digital payment method through the ATM account para sa lahat ng social pensioner sa probinsya ng El Nido, Palawan. Nag-start na ang kanilang meeting ngayong araw para sa Barangay Korong-Korong, Maligaya at Buena Suerte. On August 23, nakaschedule ang Barangay Villa Libertad at Barangay Masagana sa kanilang barangay covered court. At sa August 28, gaganapin ang survey meeting ng Barangay Bibeladan, Barangay Bagong Bayan, Barangay Aberawan, at ang Barangay Manlag. Ang venue po ay sa inyong barangay covered court. Ang oras po ay makikita niyo po sa inyong screen. On August 29 naman ang Barangay Mabini, Barangay New Ibahay, Barangay Villa Paz, at ang Barangay Sibaltan ang nakaschedule para sa digital survey meeting sa kanilang covered court. On August 30, ang Barangay Tenigiban at ang Barangay San Fernando ang nakaschedule mag-meeting sa kanilang barangay covered court. Pagdating ng September 2, gaganapin ang survey meeting ng Barangay Bukana at Barangay Kaliltang sa kanilang covered court. At ang panghuli September 3, ang Barangay Barotuan at Barangay Pasadena ang nakaschedule sa kanilang covered court. Paalala lamang po, dapat ay umattend po kayo sa inyong meeting schedule dahil dito po nakasalalay kung anong payout method ang magiging majority survey para sa inyong social pension. Ang sumunod na schedule ay para sa validation or interview process sa lahat ng nasa master lists na hawak ng barangay. Sa lungsod ng Barangay San Valley, Parañaque City, nakaschedule sa August 27 ang lahat ng bagong beneficiary na nag-start sa family names A hanggang L at pagdating ng August 28, ang lahat ng senior citizens na ang family names ay nag-start sa M to Z ang nakaschedule sa validation o interview process. I-check nyo na lang po sa inyong barangay ang inyong pangalan if kasali po kayo sa may interview. Ang sumunod naman ay sa probinsya ng Angadanan, Isabela. Ito po ay para sa lahat ng senior citizens sa inyong lugar na hindi pa beneficiary ng social pension. Kailangan nyo po na magpunta sa inyong barangay sa August 20. 3 sa oras na alas 8 ng umaga at dalhin nyo po ang inyong senior citizen ID. Sumunod naman ay sa probinsya ng Barangay Tabunan, Lapu-Lapu, Cebu. Sa August 24 na po gaganapin ang validation o pag-interview sa lahat ng mga senior citizen na nakalista sa master lists na hawak ng inyong barangay. Mahalaga po ito kaya kailangan nyo pong magpunta sa araw at oras na nakaschedule. Dahil dito po malalaman kung mapapasama po kayo sa beneficiary ng social pension. Gaganapin po yan sa inyong barangay sports complex. Kasabay din sa validation process, ginanap na rin ang ginawang pag-interview sa mga indigent senior citizens ng Sorsogon City, Bohol. Umabot po ito ng 65 potential beneficiaries sa 17 barangay. At sa Val San Roque, Zamboanga City, natapos na rin ang ginawang validation sa kanilang lugar. At maging sa probinsya ng Santa Maria at San Pablo, Laguna ay naganap na rin ang ginawang pag-validate sa kanilang mga potential beneficiaries ng social pension.
Tandaan po natin, para mapabilang sa social pension beneficiary, dapat ay nasa kategory po tayo na mahirap, mahina o may kapansanan, walang pensyon na natatanggap mula sa SSS, GSIS at iba pa. Dapat ay walang permanenteng pangkabuhayan o suporta mula sa kanyang mga anak o kaanak at dapat ay wala ding natatanggap na sweldo o honorarium. Kung hindi po tayo mapabilang dito, ay hintayin lamang po natin na maisabatas ang Universal Social Pension. Dito po ay lahat ng senior citizens ay makakasama na bilang beneficiaries ng social pension. That's it. Ito pa lamang po ang mga naglabas ng kanilang payout announcement and latest news as of this date August 22. Manatili po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest payout updates at iba pang impormasyon na para po sa inyo. Marami pong salamat and God bless everyone.